Thank you po. Salamat. Ginagalang na maraming po salamat sa ginagalang na Justice Pamaran. Salamat po. Salamat po. Ang presidente ng Hunters ROTC, ako po ay nagbibigay galang din sa inyong Supremo. Matagal ko na hinahangaan. Matagal lang, kasi alam niyo, lumaki ako doon sa Quezon City. Kami ng Rizal, kaya bata pa ako, pinakagala ko na ang pangalang Prisco sa Juan, inyong Supremo. At ako naman ay aktibo din sa mga veterans group, veterans bank. Nung ako'y nag-aaral, nag-follow up na gusto sa Philippine Veterans Administration para sa aking veteran scholarship. Sapagkat yung tatay ko ay veterano. Veteran scholar ko ako sa PUP. The only way na ako makapagpasok sapagkat medyo hirap po kami. Sa mga panahon na yun, hindi po kaya. Junior officer lang ang tatay ko sa Philippine Navy ng panahon na yun, pero malaking naitulong ng Philippine Veterans Office. Kaya nakatatlong taon ako sa University of the Philippines scholar bago ako nagpunta sa Annapolis US Naval Academy. Kaya kilala ko po ang mga nasa likuran ng Veterans Group, si Colonel Emmanuel de Ocampo. At si Ginang Luz Marasigan, napakaganda po ang inyong mensahe. Pwede kayong politiko. Pwede kayong talupasin. Pwede nyo madaig si Caprisco. At sa inyo pong lahat, sa mga iba pang mga opisyal na nandito, kanina nandito si Commander Orestes Lopez, taga Parañaque, pinagmamalaki namin sa Parañaque. Alam niyo, ang araw na ito ay talagang napaka-espesyal na araw sa inyo. 69th death anniversary ng isang bayani. Alam niyo na ako ay high school. Nakabasa ako ng comics ng Hunters ROTC. Ito yata ay ginamit ng isang tumatakbo doon para sa isang national office at siya hindi ko nababanggit ang pangalan. Kaugnay siya ng Hunters ROTC. At yung comic book na yun, nandun yung mga unang araw, unang buwan ng Hunters ROTC. At doon nga, ay ang isa sa mga hindi ko makalimutan ay yung pagkamatay. At hanggang yun, na-visualize ko pa rin kung paano sila naka-drawing doon sa comic strip na yun. Yung pagkamatay ni ngayon ay pinagdiriwang natin ang kanyang kamatayan, Mike Miguel Ber. Kaya hindi ko makalimutan mo yan. Kaya pag nakakaisip ako ng kabayanihan, lalo na ng Second World War, ang isa sa hindi ko makalimutan, kasi siyempre bata ka, yung mga nababasa mo ng ganyan, mahirap makalimutan, Miguel Ber. Kaya ano pa man, kilala ko na ang apelidong Ber. Kaya ako'y pumasok sa Philippine Military Academy, Caprisco. Si Caprisco, graduate ng PMA. Alam niyo, class 70 ako. Alam niyo, isang naging kaklase ko ron. Kasabay ko na naging plebo, si Irwin Ber. Yung pamilya nila, hindi ba masyado sikat noon. Kaya nung tinanong ko siya, nung kami magkausap, pareho kami plebo doon, nung magkaroon kami ng pagkakataon na magkausap, at tinanong ko sa kanya, are you related to Miguel Ber? Nagulat siya nung alam ko, kasaysayan ni Miguel Ber. Ano nalaman nila? So, sinabi ko nga, yun ang youthful impression ko. Yung inyong dinadakila na Miguel Ber na ngayon ay pinagdiriwang natin ang kanyang kamatayan. Alam niyo, tuwing nababasa ko ang kasaysayan ng Hunters ROTC, at sa parado ko naalala ng Hunters ROTC, meron po kayong kalye na nakapangalan sa Hunters ROTC papuntang UP doon kasi pupunta ako ng UP galing sa Maynila. Yung banda sa may circle yan doon sa Quezon Boulevard. Hindi ko lang alam kung nandun pa rin yung kali na yun, yung Hunters ROTC. Kaya yun mga paalaala sa akin ng mga exploits ng Hunters ROTC. At tuwing binabasa ko yan, naririnig ko yung mga pangalan ng mga Ferrer,
Siyempre, Caprisco, Pamaran, ay mga sikat na, De Ocampo, yung Peret, na pinagmamalaki ko sa kababayan ko. Halos natin na magkakapatid, kasama sa Hunters ROTC. At nababasa ko yung, kasi sumikat yung Kabanatuan raid, pero hindi nila alam na meron siyang sikat na raid rin, yung Los Baños. At ang Hunters ROTC ay nasa likuran din ng Los Baños raid. At ako'y nagulat, pasensya, may konting showbiz ito, no? Nagulat ako na yung Mario Montenegro pala, na kilala ng mga kilala na henerasyon natin, mga bata pa hindi na kilala. Mario Montenegro, kasama pa lang sa Hunters ROTC. At siyempre, nabasa ko din yung doon sa Nasugbu, yung landing sa Nasugbu ng Hunters ROTC para sa northward movement at tumong Parañaque, and finally nakarating sa bandang Parañaque ng mga February 1944, Caprisco. Doon nagsimula yung gulo sa Maynila, yung maraming namatay ng mga civilian sa Maynila sapagkat nagkakaroon ng pincer movement. Merong mga puwersa galing sa norte, north of the Pasig River, at puwersa galing sa Batangas, sa Mindoro, at sa bandang Makinling, yung pakpakan na yan. Kaya tuwing na mapasok yan, talagang naninindig ng balahibo ko. At alam nyo, ang isang ako'y naiingit sa inyo na magiging miyembro at lumaban, nakibaka ng ano na yan. Sapagkat kayo nabigyan ng pagkakataon at napatunayan nyo sa inyong sarili na kaya ng dibdib nyo na harapin ang panganib. That you have the guts, you have the love of country, you have the patriotism to face the enemy and offer your life as a supreme sacrifice. That is a privilege that was given to you, and you acquitted yourself very well. That's why I'm here, I stand here. Kaya naman malakas po ang appeal ng Hunters ROTC sa akin sapagkat ang laki po ng paggalang ko sa inyo. Dahil lang sa inyong mga I think you're one of the best examples of patriotism, of heroism that would be up there in the annals of people like Culapo, Palares, Guhoy, Gregorio del Pilar, and so many other heroes of generation. Pero kami po, kaming henerasyon namin, hindi po kami nagkaroon ng ganyang pagkakataon. Ewan ko kung yan ay swerte namin o hindi po swerte. We were not given the privilege, the same privilege yung mga bata rito na katulad ko,